Meron na pong apat na kilalang religious organization ang pumuposisyon, nananawagan at nagsalita na. Pakinggan po ninyo itong grupong ito. Nagpa-press conference pa, talagang seryoso ang kanilang sinasabi. Leaders Council for National Transformation. Ito po yung nabubuo ng mga leaders ng apat na pinakamalalaking religious group in the country. Yan, Sa pangunguna ni Bishop Colin Bagaporo, who is the chairman of the Episcopal Commission on Interreligious Dialogue at Bishop of Kidapawan. So siya po ang kumakatawan sa Roman Catholic Church in the Philippines. Nandito rin po ang National Council of Churches, ang mga Protestant groups ng ating sa Pilipinas, kinakatawan ni Bishop Joseph Atpawa, na siya pong Vice Chair para po sa National Council of Churches in the Philippines at General Secretary Ayan, ng United grupo Church nila, in the Philippines. lumantad na. Nandito rin Tingnan po natin. kinakatawan ang isa pang malaking grupo, ang Philippine Council of Evangelical Churches, sa pangunguna ngayon ni kinakatawan ni Bishop Evangelio Eli Mercado. At nandito rin ang ating mga kasamang mga Muslim, kasama ni Alim Nagib Daher. Mga Muslim, at saka, kababayan nating Muslim, mabuhay po kayo. sa kanyang kasama. So, ibig sabihin, ito po yung apat na pinakamalaking religious groups in the country na nagkasama-sama upang ating pag-isipan, ano ba ang ating kinabukasan ng ating bansa? Yun. While ang ating pong while ang ating constitution ay nasasabing there's a separation of church and state, Yes. we cannot separate the state from God. At nais nating maipakita na bilang mga religious leaders, nandun po yung ating pagnanasa para po sa kaayusan at kagandahan ng ating bayan. Yun. Nais po nating makita na patuloy na maghari ang kaayusan. Nandun nga po ang ating panawagan. Meron pong ilang talata tayong titingnan. Halimbawa sabi sa unang Timoteo 2, Ano? kaya nga una sa lahat, inihiling ko na magsagawa kayo ng mga panalangin, mga kahilingan, mga pagsamo, pasalamat sa lahat ng mga tao, sa mga hari at lahat ng nasa kapangyarihan, upang tayo mamuhay ng tahimik, mapayapa sa lahat ng kabanalan at katapatan. Yun ang ating pagnanasa sa ating bansa, sa ating bayan. At Pagnanasa. yun din po ng mga pinuno ng ating pamahalan. Itinalaga sila ng Diyos, pero meron silang pananagutan. Ang sabi sa unang Pedro 2:13 at 14, pasako kayo sa bawat mga pinuno, alang-alang sa Panginoon, maging sa hari bilang pinakamataas, maging sa gobernador bilang sinugo niya, at meron siyang pananagutan sa paggawan ng parusa sa mga gumagawa ng masama at sa pagpuri sa gumagawa ng mabuti. Nais po nating tawagan na ang pamahalaan ay itinalaga para parusahan ang masama, ang gumagawa ng masama, at itaguyod yung gumagawa Yes. ng mabuti. Tama naman yun. At ang ating pong pagnanasa ay ano ang magiging kinabukasan ng ating bansa, ano magiging kinabukasan ng ating bayan. Napakahalaga na bilang mga religious leaders, nandun po yung ating moral suasion at moral compass na pwede natin ibigay sa ating pong lipunan. Kaya bagaman sinabi ko kanina may separation ng church and state, ibig sabihin ng state will not sponsor a particular religion, but our state cannot be separated from God. In fact, sinasabi po sa ating preamble, at mamaya babasahin ko yung pagkasalin sa Tagalog, ay nandun yung ating pagnanasa sa kabutihan ng ating bansa. So, tama ito. Kasama Lahat din ito, po tatamaan. ang pagtatalaga Lahat talaga ng, magbago. Pro o anti-government. ating Interreligious Leaders Council for National Transformation ay amin pong inibitahan ng iba pang mga kasama sa civil society, mga businessmen's group, mga nasa educational sector, at iba pa na ano ba ang pwede nating gawing sama-sama? At ang ating panawagan ay lahat ng tiwali at sangkot dapat managot. Yes. 100%. Diba? 1,000%. Kahit Wala sino. tayong pinapanigan, wala tayong sinasamagang pinapanigang politiko o Grupo. political Lahat position. talaga dapat managot. Kundi ang ating sinasamahan ng ating mga kababayan naghihirap, ng mga mamamayan. At ang ating panawagan, uulitin ko, lahat ng tiwali at sangkot dapat managot. Kahit po wala pong
Kenneth Puera, walang sinisino. At mamaya po lalong ipapaliwanag. Kaya ito Bishop Bagaporo, kaya tinawag natin itong White Ribbon Movement. Walang kulay. White Hindi ito walang Ribbon kulay politika Movement. ng So walang politika, dilaw, kundi walang ang red, ating walang green. panawagan ay ang truth, accountability, justice, and righteousness maghari po sa ating bayan. Nais ko pong basahin yung ating preamble ng ating Constitution. Sabi dito, kami ang sambayanang Pilipino na nagtitiwala sa lubos na makapangyarihang Diyos at sa paglalayong magkaroon ng isang lipunan makatarungan at makatao. At matatag ng isang pamahalaan nakakatawan ng mithiin at adikain ng sambayanan at nagtataguyod ng kabutihan at kapakanan ng lahat at nagtataguyod ng pag-iiral ng isang rehimen ng katotohanan, katarungan, kalayaan, pagmamahal, pagkakapantay-pantay at kapayapaan ay nagpasya na magbuo ng salinigang batas na magtataguyod sa pag-unlad ng ating bansa. Ayun, so napakaganda po nun. Religious organization, 4 na grupong nagsama-sama. Meron silang white movement, ano ba? Samahan ng mga kulay puti para daw maging malinis at walang kulay politika. Kasi meron tayong iba-ibang kulay ng politika. May green, may yellow, ano ba? May red. So wala yan. Ang kanila white. At akin pong, kaya ko po ito dinidiin, yan din ang ating sinasabi noon pa. Panagutin ang lahat ng merong kinalaman. At kung may ebidensya, kasuhan, ipakulong. Nasa gobyerno o wala sa gobyerno. Nasa administrasyon o nasa oposisyon. Nasa Marcos administration o nasa sa nakaraang Duterte administration. Kasi ganito yung aking pinagbabasihan, kaya lagi kong inuulit yan. At mabuti nilang may mga pari o simbahang katolika na lumantad ng ganyan. May rally pa nga sila sa July 28. Yung white movement, ayan, mapuputi. Walang kulay na iba. Kasi yung dating sinasabi ni dating Secretary Rogelio Singson na naging commissioner ng Independent Commission, Investigation Commission, yun yung binuo ng Pangulong Marcos na nakapaloob sa Executive Order number 94, ICI, Investigation Commission, Independent Commission for Investigation sa Flood Control Scam. Anong sinabi ni former Secretary at former Commissioner? 1.7 trillion ang nawala sa graft in corruption sa flood control project mula 2015 hanggang 2025. Ayan na, malinaw yan 2015 hanggang 2025. Doon ho yung nagsimula ang matindirahong nawala. Diba? So kung 2025, meron pa yung isang taon sa Aquino administration. Tapos 2026 hanggang 2022, Duterte administration. Tapos 22 hanggang 25, Marcos administration. So 3 pa lang administration ang binabanggit ni former Secretary Singson na may ganyang kalaki. 1.7 trillion pera ng bayan ang nadisgrasya, nakurakot, nawala, or nanakaw sa flood control project. Ganong katindi. Kaya hindi pwede na ang sisihin lang ay ang Marcos administration. Dahil ang Marcos administration ang siyang nag-expose ng katiwalian nung nakaraang taon pa. July, State of the Nation Address SONA 2025. So kung totoo yung sinasabi ni Secretary Singson, yung buong Duterte administration ng 6 na taon, doon ho matindi ang nangyari. At yan naman hindi itinanggi ni Digong Duterte. Ilang beses nang umamin sa press conference sa harap ng media, laganap nga daw po ang korupsyon nun. At matindi nga daw po ang ghost project sa DPWS. Pero wala naman siyang ginawang investigasyon, wala naman siyang pinakulong. At noong mga panahon yon, ang sekretary ay si Mark Villar ng DPWS at saka si Secretary Mercado
Si Villar naka 5 taon dahil tumakbo. So, si Congressman dati, kung Secretary Mercado ang pumalit sa kanya. Tapos after ano ito? Mercado, pumasok na yung Marcos administration. O sino ba ang naging secretary? Yung pinakulong, ngayon nakakulong. Pero house arrest yata, hospital arrest. Si Manny Bunuan. Kinasuhan ng plunder. Doon sa Duterte administration na 6 na taon, walang nakulong na taga-DPWS, walang nakulong na kontraktor, walang nakulong na politiko sa issue ng flood control. Isang nakulong noon sa drugs daw, si Dilima, na-dismiss pa. Sino? Yun ang hindi ko matandaan. Sino yung huling cabinet secretary ng DPWH secretary ng panahon ni Aquino? Hindi ko alam kung sino, hindi ko matandaan. Si Singson, dati yung secretary ng panahon ni Aquino. Pero hindi ko alam kung natapos pa niya yung 6 na taon. Ay, alam ko mayroong pumalit kay Singson eh. So, ang sinasabi ni Secretary Singson, former secretary ng DPWH, 2015 hanggang 2025, 10 taon. Ano 10 taon? Tama. 10 years yun. 1.7 trillion. Kaya tama lang itong sinasabi ngayon nitong grupo po ng mga religious organization na talagang dapat ay panagutin. Wala silang kinikilingan at wala silang pinipili. Basta may kinalaman, kasuhan, pakulong.